mga mi, ngayong araw nga maghahanda ulit tayo ng mga paluto orders namin dito sa aming munting kusina. Weekend ganap nga ito mga mi, kaya kung mapapansin nyo marami ulit kaming iniluluto. Alam nyo naman kapag weekend talagang napakaraming nag-o-order sa amin. At linggo nga na nagdaan mga mi, talagang busy kami at halos full schedule na rin ang aming mga slot. Pagpasok pa nga lang ng August mga mi, talagang na-busy na agad ang mga staff namin. Marami nga rin nag-order sa amin ng cordon mga mi, kaya heto i-prepare na rin namin. Ang cordon nga pala namin mga mi ay malasa na. Kaya binabrain nga namin ito overnight para manuot ang lasa sa pinakalaman ng manok. Oo mga mi, medyo mahirap at medyo matrabaho. Sobrang effort talaga ang paggawa ng cordon bleu, pero worth it naman kapag na-serve na namin sa aming customer. Lahat talaga ng aming mga inihahanda dito sa aming kusina ay mano-manong inuumpisahan mga mi, dahil lahat ito ay fresh na ginagawa, mga bagong luto. Hindi rin kasi ito pwedeng i-advance ng preparation like mga gabi na uumpisahan kasi baka mabago naman yung quality. Pero sa madaling araw mga mi, naghahanda na kami ng mga kailangang ingredients na mga i-out ng mga pang alas 9. Pag alas 10 ang out ng pagkain mga mi, mga alas 7 or alas 8 na kami nag-uumpisa sa pagluluto ng pasta, pansit para mainit-init pa pagdating sa customer. Sa ganitong klase ng negosyo ng maramihang order mga mi, napaka-importante ng cut-off. Dahil kung hindi kami magka-cut off ng mga luto mga mi, ay possible talagang masisiraan at masisiraan kami. Panghapon ng order, syempre panghapon namin uumpisahan ng aming pagluluto. Ang ginagawa namin mga mi, 1 hour interval, dapat nakaserve na yung pagkain bago i-ship. Minsan kasi sa mga food bundle namin, madalas more than 1 hour ang preparation ng pagkain. Ga-allowance talaga kami mga mi para hindi rin kami maagad kapag magbubuk na. Nung nag-uumpisa kami sa ganitong negosyo, as in clueless kami. Wala kaming idea kung paano kami magsisimula. Ang tanging alam ko lang nun mga mi ay ibenta yung mga alam kong lutuin. Ang mga pagkain na isi-serve namin ngayon ay dumaan po yan sa trial and error. Naku, ang daming palpak niyan mga mi bago namin na perfect. May ilang taon din na hindi namin natatrack yung benta namin. Benta lang kami ng benta, wala kaming maayos na system. Pero mali pala yun mga mi, sa pagpapatakbo ng business, dapat hands-on din tayo sa pumapasok na pera sa ating negosyo. Kaya inyo mga mi, magkakaroon tayo ng vlog dyan kung paano namin hinahandle ng maayos yung aming business. Kasi sa ganitong business mga mi, ay marami ka talagang i-encode na inventory at kung ano-ano pa. Kasi napakarami naming binebenta at marami ring mga ingredients na pumapasok dito sa aming kusina. Dati kasi mga mi, nung nag-uumpisa pa lang kami sa munti naming negosyo, hindi namin pinapriority yung mga report na yan. Importante pala talaga siya mga mi para na ma-manage din natin ng maayos yung ating negosyo. Anyways mga mi, panibagong batch na naman nga ito ng aming cordon bleu. Unti-unti na nga rin ipinapasok yung mga pagkain mga mi dahil malapit-lapit na ulit ang dispatching time namin. Pinapalamig po muna namin yung mga pagkain mga mi bago namin ibalot para hindi mag-moist. Dami-dami nga rin kaming gagawing ulam trays ngayong araw mga mi, dahil alam nyo naman yung mga client namin talagang maramihan kong umorder. Etong beef caldereta namin mga mi ay tapos na rin. 3 trays muna yung aming inirelease dahil yung ibang batch ay mga panghapon pa. 3-5 bundle namin mga mi ay naka-ready na rin at unti-unti na rin ipinapasok dito sa loob. Mga alas 9 mga mi, naku, puno na ulit itong aming dispatching area. Sobrang saya lang talaga mga mi sa pakiramdam na yung dating pinapangarap naming negosyo ngayon ay talagang marami na talagang tumatangki. Dati ay konti pa lang yung umu-order, ngayon halos ang dami na naming mga nagiging regular customer. Sa mga pinagpapasalamat namin mga mi, yung umuulit sila sa mga produkto na isinaserve namin. At kung minsan bonus pa yung naire-recommend kami sa iba. Kung nakaya nga namin mga mi yung ganitong business, for sure ay kakayanin nyo rin yung ganitong journey na napagdaanan namin. Walang madali sa umpisa, lahat mahirap mga mi, lahat pagdadaanan mo. Talagang kailangan ikaw muna yung mag-uumpisa nitong negosyo mga mi bago mo ipasa sa iba. Ang isa sa pinaka-the best talaga ay yung passion mo yung ginagawa mo mga mi para hindi mo ramdam yung hirap. Mag-e-enjoy ka na lang mga mi kasi gusto mo naman yung ginagawa. At passion ko talaga ang pagluluto mga mi, at may supportive din akong partner. Kaya ganito na lang din yung nangyari sa journey ng aming business. Talagang lumaki siya ng pakonti-konti. Ang maganda pa doon, nagiging inspiration din kami sa mga bagong nagnenegosyo kagaya ng aming business. Naku, more sales sa ating negosyo ngayong August mga mi, at sana kung gaano kadami na re-receive naming inquiries ngayon, sana ganun din sa inyong munting negosyo. Yun lang, bye!